Yo, what's up guys? Kali Politika. Ngayon guys, pag-uusapan natin guys kung anong nangyari sa Quadcom Committee, no, sa mga congressman natin. Kasi alam nila guys, yung plano nila is dire-diretso, smooth. Sisirain nila si VP Sara, sisirain nila si PRRD, no. So, anong nangyari guys? Along the way guys, may nagparamdam. Nasira plano nila. Kasi alam niyan, ang lakas ng loob ng mga congressman na di naman kami tatakbo ng national kaya okay lang sa amin. Hindi kami maano ng mga DDS. Kaso guys, ang problema sa plano nila, wala sa equation yung Iglesia ni Cristo. No, wala sa equation nila sa Iglesia ni Cristo. Nagparamdam ng December. Sabi nila, magkakaroon kami ng anti-impeachment rally. No, tapos naging National Rally for Peace sa panawagan daw ni BBM. So, ayun sabi ng Iglesia ni Cristo. So, nagulangtang ngayon ang mga congressman, lalo ng mga re-electionist. Kasi, kala nila, yung paninira nila kay Pangulong Duterte at VP Sara, magiging okay lahat, magiging smooth. Wala sa calculation, wala sa equation nila ang INC. Hindi nila na-anticipate ang INC na magpaparamdam na susuporta sa mga Duterte. So, ngayon guys, yung impeachment case, pag itinuloy nila, no, sinuportahan ng mga congressman yan, ang mangyayari dyan guys, hindi sila susuportahan ng INC. Kasi nanawagan na ang INC, tigil na impeachment kasi walang magandang mangyayari sa Pilipinas, magugulo ng Pilipinas, maraming dapat resolbahin na problema ng Pilipinas. Huwag magsayang ng panahon para sa impeachment. So kung itutuloy ng mga congressman yan, matik yan guys, hindi sila iboboto ng INC, hindi sila hahawakan. Tapos ngayon guys, yung mga congressman yan, naipit ngayon dyan. Naipit ngayon dyan ng mga congressman kasi sabi ni BBM, huwag nyo na ito yung impeachment. Kasi ang INC, sabi ng INC, mag-rally kami for peace, no to impeachment din kami. No, sumusuporta base sa mga nagsalita sa National Rally for Peace, tinutuligsa nila, no, yung impeachment. No, hindi sila against sa impeachment, pero against sila sa paraan na ginagawa yung impeachment, no, lalo sa mga congressman. So ngayon, ipit talaga mga congressman niya kasi pag ang impeachment hindi tinuloy ng mga congressman, yung mga BBM supporters naman ang hindi boboto sa mga congressman. So, matik yan guys. INC, DDS, ano ba? INC, DDS, and BBM supporters hindi iboboto mga congressman. Kasi pag hindi nila itinuloy, no, hindi yan susuporta ng mga BBM, ng mga loyalista. Tapos ituloy o hindi pa rin sila susuporta ng INC pati ng mga DDS. No, so talo pa rin mga congressman dito. Panalo lang sila sa AKAP, AX, yan. Diyan sila patupad, diyan sila panalo. So pwede silang sumugal diyan na sumugal sila diyan na idiretso na yung impeachment o hindi. Diba? So, naipit ang mga congressman ngayon, lalo na yung sa Good Governance Committee. Kasi ang Good Governance Committee, guys, karamihan ng member dyan, Justice Committee rin sa Congress. So, yung Justice Committee na yun, ayun ang magsisiyasat ng impeachment case, ng impeachable offense. No, kung may impeachable offense talaga. Tapos pag sinabi ng Justice Committee na wala namang impeachable offense so parang ginisa nila yung sarili nila sa sariling mantika. No? So ipit talaga sila. Nadali sila ng INC. Wala talaga sa equation nila ng INC. Kaya ngayon ipit ang mga congressman ngayon. Tapos pasimula ng open ng Congress, no, tanggal kagad si Saldico. Tapos ang si Kimbo. Guys. So si Stella Kimbo. No, hindi natin alam guys kung mahahawakan niya pa ang budget sa next budget kasi mag-e-election na nga ng May So, ipit ang mga congressman ngayon dito. So, ang plano pala ngayon, guys, hindi na dadaan sa Justice Committee. Lilikom nila ng 130 congressman para pumirma, para diretso na agad sa Senado, para hindi sila maipit. So, ipapasa nila agad yung trabaho sa Senado, hindi na bubusisiin ng Justice Committee. So, ganun ang plano. So, ayon yun sa na-interview ni Ted Filon. So, sa tingin ko guys, ganun ang gagawin na. Hahanap sila ng 130 na congressman para pumirma, diretso na agad ang
ang impeachment case sa Senado. Approve. Kasi yung 130 na yun, malalaman natin kung sino yung mga pumirma. So, solid yan guys, solid yan, malamang pipirma Makabayan Black. Tapos yung mga Quadcom chairman. So, alam niyo na kung sino-sino yan. So, hahanap pa sila ng 130. Kaso, ang kagandahan nito guys, election na. 'Di ba? So, election, kala nila maganda yung tawag nito. Kala nila maganda yung exposure nila sa Quadcom. Hindi nila alam na expose yung sarili nila kung gaano sila kakorap na politician. No, so sumablay sila dun eh. Tapos yung sa ANC. So, yun. So, talaga guys, anong nangyari dito, yung impeachment case is panakot lang para siraan si VP Sara Duterte. Pero ngayon, buo ng loob ni Sara Duterte, natatakbo siya sa 2020. Kasi sabi niya, interview niya sa Japan na pumunta siya this week lang, na pinag-iisipin nila kung tatakbo siyang presidente. So malamang, tatakbo siya. Para yung mga kalaban niya, manggalaiti talaga. Diba? Kasi malayo pa yung election eh. Pero sinisira na siya eh. Pero hindi nila habang sinisira nila si VP Sara, lalo silang minamahal ng tao. Lalong minamahal ng tao si VP Sara. Kasi ganun ng mga Pilipino, kung sino yung inaapi, doon kumakampi. So yun guys, Kalye Politika, pa-subscribe sa YouTube channel ko, pa-follow ng TikTok. Thank you.